Hindi porke kasama ka, nandun ka. Hindi porke kasama ka, nararamdaman ka. Dapat makinig ka rin sa Kanya. Pakiramdaman mo siya. Lalong-lalo na kapag may problema ang tao. Ang kalungkutang ibinabahagi, nahati, gumagaan. Ang tunay na pakikinig, hindi papasok dito at lalabas dito. Pagpasok dito, dapat dumiretso sa puso. It's an act of love kasi mahirap makinig. Mas madaling magsalita. Sino po dito ang gustong mag-isa? I mean, hindi lang yung walang kasama ha, kundi yung mas malungkot na pag-iisa. Yung kahit may kasama ka, feeling mo nag-iisa ka. Sigurado, ayaw natin yan. Malungkot yan. Nakatatakot yan. Dahil hindi yan ang ating kalikasan. Nilikha tayo ng Diyos hindi upang mag-isa, kundi upang magkaroon ng kasama. Ang maging bahagi ng isang komunidad o pamilya. Natatandaan ninyo? Ang sabi ng Panginoong Diyos matapos niyang likhain ang unang tao, it is not good for man to be alone. Hindi mainam na mag-isa ang tao. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin nito, dapat mag-asawa lahat tayo. Tingnan niyo ako, wala naman akong asawa. Mukha ba akong hindi masaya? Masaya ako. Ikaw may asawa ka, hindi ka naman mukhang masaya. joke lang. So, natural para sa atin ang maghanap ng makakasama o maramdaman natin na tayo ay may kasama, na hindi tayo nag-iisa. Kaya't yung kalungkutan, pagkatakot, natural na reaksyon yan kapag nakakaramdam tayo ng pag-iisa. Para bang sumisigaw ang ating katawan na uminom tayo kapag tayo nauuhaw, kumain tayo kapag tayo nagugutom. Yung fear at sadness, sigaw yan ng ating pagkatao that we need the presence of someone in our life. Sinabi ko po ito as by way of intro sapagkat narinig natin sa ating binasang Ebanghelyo, ang transfiguration, pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Naging puting-puti ang kanyang nasuotan, ano pat walang makapagpapuputi ng ganon. Ito ay preview ng tatamuhin niyang kaluwalhatian matapos ang kanyang kamatayan. Kaya nga kapag pinagninilayan natin yan, sinasabi natin, yan ang nagpalakas ng loob ni Kristo at ng kanyang mga disipulo. Kasi sinasabi ng transfiguration na ang lahat ay hindi magtatapos sa Kalbaryo. Muling mabubuhay si Kristo. Tama yan. Pero sa palagay ko, hindi lang yan ang nagpalakas ng loob ng Panginoon. Dapat makita natin yung importansya ng presence ni Moises, ni Elijah, lalong-lalo na ng Diyos Ama. Sapagkat pwede namang wala sila nang magbagong anyo si Kristo ha. Pwede yun. Kaya sa aking palagay, yung presensya ni Moises, ni Elias at ng Diyos, malaking bagay para sa Panginoon. Merong isang Swedish proverb na nagsasabing, joy shared or shared joy is double joy. Shared sorrow is half a sorrow. Ang kagalakang ibinabahagi ay nadodoble. Halimbawa, may magandang nangyari sa buhay mo. Masaya. Kung gusto mong mas maging masaya, mag-blow out ka. I-share mo yung kaligayahan mo sa iba. Madodoble ang iyong saya. Shared joy is double joy. Shared sorrow is half a sorrow. Ang kalungkutang ibinabahagi, nahati, gumagaan. Namatayan ka, maraming nakiramay, nakipaglibing, maraming kumonsol sa'yo, gumagaan. Nahati yung dalamhati kahit papaano. Bakit ko sinabi yan? Naniniwala ako that during the transfiguration, magkahalong kagalakan at lungkot, pati natakot, ang nararamdaman ng Panginoon. Nagagalak siya kasi nakita niya ang magiging kaluwalhatian niya. Matapos ang napipintong kamatayan niya, nalulungkot siya, natatakot siya, kasi mamamatay pa rin siya. Pero dahil sa kanyang mga naging kasama, Moises, Elias, at ang Diyos Ama, yung kalagalakan na kanyang naranasan, na doble yan. Yung takot o lungkot na kanyang naranasan, gumaan kahit pa paano yan. Ganon kahalaga ang presensya ng isang kasama. Noong nakaraang Lunes, meron kaming priest recollection. Once a month, nakikita-kita ang mga pari ng buong Bulacan. Nag-ausap kami nung kaibigan ko na si Father Ronald Raymangon. Siya'y naka-assign sa San Miguel. Ang bahay nila ay dito sa Busos, Baliwag. Kaya
Kapag uuwi siya, good luck. Medyo mahirap ang biyahe, lalong-lalo na kapag traffic pa. Pero alam nyo, sabi ni Father Ronald sa akin, pre, alam mo, bukod sa uwi ko ng regular tuwing Martes, when I feel very down, kapag lungkot na lungkot ako, uwi ako. Kahit mahirap ang biyahe. Makapiling ko lang, makasama ko lang kahit sandali. Ang nanay at tatay ko, solve na ako no. Babalik na ako ng kumbento. Okay na ako. Ganon kahalaga, kahit sa aming mga pare na expected mong mamuhay ng mag-isa, ganon pa rin kahalaga para sa amin ang maramdaman namin na kami ay mayroong kasama. Unfortunately, yan ngayon ang parang sinisira ng social media. Yung halaga ng presensya o na tayo magkakasama. O hindi nga ba't madalas ang kaharap ng tao, gadget, telepono, hindi ang kapwa-tao. Magkatabi na lang, hindi pa magkapansinan. Mas madalas nakaharap ang gadget o telepono. Mas madalas mong hawak at hinahanap ang gadget, telepono kaysa sa mahal mo. Mas interesado tayo ngayon sa buhay ng iba kaysa sa buhay ng mga tao sa atin ay mahalaga. Kaya kung dapat sana ang social media ay dapat mag-connect sa atin, siya pang nag-iwalay sa atin. And that's very dangerous. Kaya madalas sinasabi ko sa mga kaibigan ko, hindi tama. Sabihin nyo lang nangihimasok ako. Pero naniniwala ko hindi tama na meron kanyang TV sa kwarto. Dapat isa lang yung lugar na may TV at doon nagsasama-sama kayo. Father, iba ang gusto ko. Iba ang interest niya. Di magbigayan kayo. And you'll realize, mas lalalim ang relasyon ninyo kapag yung gusto niya, ginusto mo, and vice versa. Father, may sinusubaybayan ako. Anong gusto mong subaybayan? Buhay ng iba o buhay ng mahal mo? Buhay sa pelikula na hindi naman totoo? Kaysa sa totoong buhay ng mahal mo? In connection with this, sinasabi ko rin, dapat pag kumakain, walang cellphone. Kahit pa naka-silent mode yan, sinisigurado ko sa iyo, pag ilaw niyan, pag vibrate niyan, tumitingin ka rin dyan, di ba? Parang kinakatik ka at marami sa atin talagang kinukuha, binabasa. Kaya kapag may cellphone ka habang kumakain ka, kasama mo ang iyong pamilya, parang sinasabi mo, mas mahalaga kaysa inyo yung concern ng teleponong ito. Kapag nagbe-bless ako ng bahay, sa mga nakapagpa-bless sa akin ng bahay, pansinin po ninyo, pinagdarasal ko yung dining area. Lord, basabasan mo po ang hapagkainan na ito upang sa silid ito'y magkatipon ng pamilya, kasama kuminsan ng kanilang mga kamag-anakan at kaibigan, upang sana'y maglaan sila ng panahon, hindi lang para kumain, kundi para magkamustahan, magkwentuhan, upang mas lumalim pa ang kanilang samahan. May trabaho ka, may negosyo ka, nag-aaral siya, may kaibigan ka, may kabarkada siya, kailan kayo pwedeng magkasama-sama? Kapag uuwi na lamang kayo sa gabi, o so kailan yon? Kakain! At least once sa isang buong araw, yung hapunan, bago kayo maghiwa-hiwalay, bonus na lang yung magnunood pa kayo ng TV magkakasama. At least yung pagkain. I tell you, marami ang nawawala sa atin. Marami. Kami dati, hindi namin nakasanayan yan eh. Sabi ko, hindi pwede yon. Nakakasanayan natin, hindi porke okay tayo, walang nababawas. Walang nawawala. May nawawala. Kaya, minsan mag-disconnect sa social media para makakonect sa mga taong sa atin ay mahalaga. Huwag tayong masyadong mag-worry, maminsan-minsan na tayo offline sa social media para maging online tayo sa buhay ng mga taong sa atin ay mahalaga. Pansinin po ninyo yung sinabi ng Diyos. Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan nyo siya, listen to Him. Palagay ko ang sinasabihan niya, sa puntong yon, si Pedro, Santiago at si Juan. Napansin niyo po ba, nang sinasabi ko kanina, yung halaga ng presensya, ang sinabi ko yung presensya ni Moises, ni Elias, at ang Diyos Ama. Hindi ko sinabi yung presensya ni Pedro, Santiago, Juan. Sila yung kasama ni Jesus na umakyat ng bundok. Bakit hindi ko sinama yun kanina? Kasi nandun nga sila, pero absent-minded sila. Nakakita niyo yung sinabi ni Pedro, hindi niya alam yung sinasabi niya. Hindi talaga siya nakikinig kay Kristo. Imagine how painful it was for Jesus. Hindi lamang niya minsan ipinaliwanag sa kanila ang kanyang napipintong kamatayan. Pero until the very end, hanggang sa ito'y mangyari na, hindi nila naiintindihan. Bakit? Dahil malabo ang eksplanasyon ni Kristo? Hindi! Dahil ayaw talagang makinig ng kanyang mga disipulo. Ayaw nilang pakinggan si Kristo. Ayaw nilang unawain si Kristo. Madalas ganyan tayo. Kasama ko naman siya. Katabi ko naman siya. Hindi porke kasama ka, nandun ka. Hindi porke kasama ka, nararamdaman ka.
Dapat makinig ka rin sa Kanya. Pakiramdaman mo siya. Sa pakikipag-usap ganon, lalong-lalo na kapag may problema ang yung tao. O di ba madalas parang tayo si Pedro, nagsasalita yung tao, may kinoconstruct na tayo agad na sasabihin sa tao, may bias na agad tayo, may judgment na agad tayo. Humihintay ka lang makapag-butt-in ka o kaya kahit tapusin mo. Ito sasabihin mo, o ito dapat mong gawin. Napakasimple ng problema mo, pinalalaki mo. Napakaraming may malalaking problema dyan. Ano ka ba? Nakita mo na. So hindi mo talaga siya maunawaan dahil hindi ka naglalaan talaga ng panahon upang siya'y pakinggan. Tapos iisipin mo, nakatulong ka, na-solve mo yung problema. Sabihin mo sa asawa mo, huwag ka nang mag-alala, nakausap ko na yung anak mo. Nakausap mo nga ba talaga? Kinausap mo, nagsalita ka. Pero ang tamang pakikipag-usap, hindi pagsasalita lang, more on pakikinig ang pakikipag-usap. Because listening is an act of love. Tanggalin mo ang isang tenga, pagdugtungin mo, mabubuo mo puso. Sapagkat ang tunay na pakikinig, hindi papasok dito at lalabas dito. Pagpasok dito, dapat dumiretso sa puso. Pinakikiramdaman mo, may malasakit, may pagmamahal. So that listening will really be an act of love. It's an act of love kasi mahirap makinig. Mas madaling magsalita. Salamat kung na-appreciate nyo yung mga sinasabi ko at yung paraan kung minsan ng pagsasabi ko. Pero sinisigurado kong mas ma-appreciate nyo ako bilang tao at bilang pari ninyo. Kapag uupo ako sa harap mo at pakikinggan ko lang, kahit 1 oras, 2 oras yung story ng buhay mo, yung problema mo, yung mga aspirations mo, yung mga struggles mo, dun mo ma-appreciate si Father Fidel bilang tao at bilang pari mo. Sapagkat yun ay pagkasabi ko sa iyo, I care for you. Nandito ako para sa iyo. And people long for that because people long for love. Kailan lang? Nagbibigay na po tayo ng maliit na image ng Our Lady of La Salette. Bawat misa, nagbibigay po tayo. At sa dami ninyo, pinagdadasalan ko talaga kung sino bibigyan ko. Sa simula ng misa hanggang mamaya, tinitingnan ko kayo, hanggang sa komunyon, pinagdadasalan ko kung sino bibigyan ko sa inyo. Kaya hindi porke kaibigan ko, hindi porke kakilala ko, bibigyan ko. At hindi porke nagpapakyut ka, bibigyan kita. Ako, bigyan mo. At hindi porke manghingi ka, bibigyan kita. Hayaan mo, hintayin mo, na pagbigyan ka niya. Tinatanong ko nga po lang yung pangalan ha, tapos nilalagay ko yung dedication sa ilalim nito. Basically, ang sinasabi ko, sinusulat ko, God loves you, mahal ka ng Diyos. Tapos may pirma ko at date ng araw na ito. And wonder of wonders, kaya sabihin ko sa inyo produkto ng dasal Ilan yung nakausap ko? Hindi ko nakausap lahat. Kailan lang nagsimula yung gawain na ito Pero sa 3 nakausap ko, ang sabi ng isa, Father, nanggigilid pa luha, lalaki, salamat. Ang tagal ko na pong pinangarap makabili nito. Hindi po ako makabili kasi kulang lagi pera ko. May pinaglalaanan din naman po ako. Sabi nung isa, Father, birthday ko ngayon. Salamat. Malayo po ako sa pamilya ko. Akala ko ito ng pinakamalungkot na birthday ko. Si Jesus, si Mama Mary, ibang magregalo. Akalain yung kahit wala ng aking pamilya, kasama ko pala siya. Salamat, Father. Salamat. Chamba? O, ito pa. Sabi nung isa, Father, naghihingalo po ngayon yung kapatid ko, nag-aagaw buhay. Nandun na po lahat. Ako na lang po ang hinihintay ng kapatid ko. Hinahanap daw po ako. Ang sabi ko, ate, magsisimba muna ako, pinagdarasal muna kita. At nung maabutan ko po yung last part ng susundang misa, nagbigay nga po kayo ng image ng Our Lady of La Salette. Father, pinagdasal ko. Sana sa misang ito ako ang bigyan para mabigay ko sa kapatid ko. Bago man lang siya mawala sa mundong ito. Sinong mag-aakala na ako ang bibigyan mo? Kinilabutan talaga ako. Lalo na nang ipakita niya sa akin ang picture na ito. Naabutan niya ang kapatid niya at nawala sa mundong ito ang kapatid niya, hawak-hawak, katabi, kasama ang imahe ng mahal na ina. Ano, tsamba? Hindi. Para sa akin, God truly listens. Ang Diyos ay talagang nakikinig sa atin. Kaya nga sabi niya, hindi pa kayo humihingi. Alam ko na. Bakit? Kasama natin siya. He is with us. Really present in our lives. Kahit minsan, hindi natin nararamdaman o nakikita. Bakit?
Si Abraham ba, naramdaman o nakita na mayroong substitute na tupa na ilalagay ang Diyos in place ng kanyang anak na si Isaac para hindi na ito isakripisyo? Hindi. Kaya nga, dun sa long version, nagtanong ang kanyang anak, Tay, nasaan ang tupa? Nasaan ang alay? Wala silang makitang tupa. Ano ang sabi ni Abraham? God will provide. So nasaan yung tupa? Nang sasaksakin na ni Abraham si Isaac, nandun na lang. Ano magic yun? Hindi nagmamagic ang Diyos. Kumikilos ang Diyos. Gumagalaw ang Diyos. Gumagawa ng paraan ng Diyos. Kaya hindi ka labisang sabihin, imagine, habang umakyat sa bundok ng Moriah, ang mag-ama sa isang side, nandun sa kabilang side, ang tupa, pinapaakyat ng Diyos hanggang sa mag-abot na sila sa tuktok. Kahit hindi mo nakikita, may ginagawa siya. Manalig ka. Kaya very meaningful din yung sinabi ni St. Paul sa atin, ikalawang pagbasa, God is for us. Ang Diyos ay panig sa atin, kakampin natin para sa atin. Hindi sinabi ni St. Paul, God is with us. Bagamat yan ay obvious na alam natin yan, God is with us. Pero siguro alam ni St. Paul na darating din ang pagkakataon, pagdududahan natin, is God really with me? Kasama ko ba talaga ang Diyos? Bakit hindi ko nararamdaman parang wala siya? Kaya ang sabi ni St. Paul, God is for us. Kakampi natin. Anong ibig sabihin nun? O diba, kung meron kang isang napakatalik na kaibigan o kaya isang napakabait, napaka-faithful na partner, kahit wala siya sa tabi mo, kung nasa saan man siya, panatag ang kalooban mo sapagkat siya'y para sa iyo. Kakampi mo. Amen? So dapat ganun din ang ating maging pakiramdam sa Diyos. Kahit minsan din natin siya ramdam na kasama, bagamat nandyan siya, maniwala tayo because He is for us. Kakampi natin, para sa atin, pabor sa atin. May ginagawa siyang mabuti para sa atin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito, lalong-lalo na sino man narito na dumaranas na matinding problema ngayon sa buhay. Because St. Paul says, if God is with you, who can be against you?